Hello po, a blessed and wonderful morning po sa inyo lahat. Diyan po sa Sira Praise Church, Lakeside. Grabe, na-miss ko po kayo. Isang pagbati po mula po dito sa bansang New Zealand. Sobra ko po kayong nami-miss. It's 3 weeks na rin po. Simula po nang ako po ay umalis sa Pilipinas at dito na po nanirahan sa New Zealand. So, kung tatanungin po ninyo ako, no? Sobrang okay po ako dito. Pinagpala po tayo ng Panginoon dito dahil lagi po siyang nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan namin sa family here in New Zealand. And God is continuing show ng mga mas magaganda pa pong mga bagay. So, kaya po, salamat po sa inyong mga suporta, no? Na nandito na po kami ngayon sa New Zealand and also sa inyo pong mga panalangin. So, dito po sa video na ito ay gusto ko po kayong i-encourage about po sa dreams, no? Lahat po tayo may pangarap. Lahat po tayo may kanya-kanyang gustong marating sa buhay, especially sa mga kabataan. Nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, lagi kong pinupurso ang mga kabataan, even mga nanay, na hanggat ikaw ay mahininga, hanggat ikaw ay nabubuhay, huwag kang titigil sa aiming of something new in your life, because this is what God wants for you. As long as you are breathing, ibig sabihin God wants you to experience yung sinasabi niyang buhay na masagana. Pero syempre po, no, lahat po tayo nangangarap ng bagong bagay sa buhay natin. Lahat po tayo gusto natin may marating talaga tayo. Pero bago kasi natin marating yan, kailangan talaga po na tututo muna tayong manampalataya sa Panginoon. Matuto muna tayo na tayo'y nananalangin sa Panginoon. And after panalangin na, andun yung pag-asa natin sa Panginoon na lahat ng panalangin natin ay igagrant ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Sa pag-a-apply ko po papunta dito sa New Zealand, ang dami ko pong natutunan. Ang dami pong mga bagay na pinaunawa sa akin ng Panginoon. Bukod po sa paghihintay. No? Pinakita sa akin ng Diyos ang lahat ng kaya niyang gawin. Kasi sabi nga lang, pagpunta namin dito is very historical. Kasi in a span of 3 to 4 months, napangyari ho ang lahat. Nangyari po ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po ina-expect na nandito na ako. Pero nangangarap ko talaga po ako ng mga ibang bansa. Dalaga pa lang ako, pangarap ko na akong mga ibang bansa. But I've never dreamed about New Zealand. Hindi ko pinangarap ang New Zealand. At ang gusto ko talaga in the US. So, I applied before at a US visa there in the Philippines. Pero hindi ko siya niloob ng Diyos sa akin. After many years, I've decided to take a visa po papuntang Canada. Pero hindi rin siya niloob ni Lord. Until such time na pinakita sa akin ng Panginoon na ang bansang New Zealand ang pupuntahan ko. Alam niyo naman po ng story na ito pong pagpunta ko dito sa New Zealand is dahil nga hindi ko siya inaasahan. Pinakita ko sa akin ito sa panaginip ng ating Panginoon. Napanaginipan ko ho ang bansang New Zealand. No? At hindi ko na ho siya i-elaborate. Baka po may mga ilan sa inyo nakaalam na ng storyang to. So, ikwento nyo na lang. Ipakwento nyo sa kanila. But what important here is dream. Why you should have a dream. Ang pangarap ho ay hindi limitado para sa kabataan lang. Kahit nanay ka, kahit tatay ka, or even you are senior citizen, you can still dream. Pwede kang mangarap. Diba? At habang nabubuhay ka nga habang may hininga ka pa, pwede kang mangarap, pwede kang mag-aspire, diba? At walang masamang mangarap. Sabi nila, libre lang daw ang mangarap. So you should try it, diba? Minsan nga po, sa kakapangarap natin, akala natin tayo lang yung nangarap. No. Yung pangarap na yan, bago mo pa isipin, nilagay na ni Lord yan sa isip mo para kapag ka naririnig mo na siya, pag na-vision mo na siya, yan ang isa sa mga plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi sa Bible, mag-isip tayo ng mga bagay na magaganda. Novel, makatotohanan, yung mga maaayos na bagay. Think of those such things because this is the will of the Lord. What do you want to think?
masasamang bagay or mas mag-isip ka nilang ng mga magagandang bagay. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos, walang masamang tinapay laban sa atin. Gusto ng Panginoon yung magaganda para sa atin. At hindi na siya maganda, the best para sa atin. 'Di ba? Yung pagpunta namin dito, I thought Canada and US is the best for me. Yun lang kasi yung pangunawa ko. But when I trust it in the Lord, mayroon pala siyang the best na plano sa akin. The best, but nothing but the best. No? At yun nga yung bansang New Zealand sa akin. And I don't know, ano pa yung mga bagay na ipapagawa sa akin ng Panginoon. Sa ngayon po, mga kapatid, hindi to mangyayari sa akin kung hindi po ako nagtiwala sa napanaginipan ko or sa mga narinig ko. Hindi naman ho ito mangyayari kung hindi ho ako nanampalataya. Hindi ho ito mangyayari kung hindi po ako nagtiwala. At hindi ho ito mangyayari kung hindi po ako humakbang sa aking pananampalataya. Matagal ko na hong laging sinasabi na kapag ka po mayroon kang narinig na magagandang bagay, you should claim it. Wala namang umaagaw sa iyo. Pinahinahayaan ng Diyos sa marinig mo, so you should claim it. And there's nothing wrong about claiming ng magagandang bagay. Amen? Gusto ng Diyos yon para sa iyo. Sa dami ng gusto natin, minsan gusto na lang natin yung gusto natin. Nakakalimutan na natin yung mga bagay na ano yung pwede natin gawin sa Panginoon para mapangyari yung mga gusto natin. God is a God of all-knowing. Diba? Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. May pangarap ka, Lord, this is my desire. This is my heart's desire. I want like this. I want to go here. I want to have a career like this. Lord, this is my heart's desire. Pag nalatag mo na sa Diyos ang lahat ng desire mo, ang lahat ng dreams mo, ang lahat ng goal mo sa buhay, Lord, this is just my heart's desire. But I believe, Lord God, na ikaw ang nakakaalam pa rin ng the best para sa akin. So let your will be done. Kapag ka nalaman na ng Diyos o yung desire ng puso mo, inilatag mo na sa Kanya. Ano pong sabi sa Bible? Kapag ibinigay mo sa Kanya ang iyong mga plano, He will make your path straight. Amen? So kapag ka nabanggit mo na yun sa Panginoon, actually hindi mo pa pinabanggit, alam na talaga ng Panginoong Diyos. Gusto lang ng Diyos na maglambing ka sa Kanya. Gusto lang ng ating Amang nasa langit, sinasabi mo yung mga gusto mo sa Kanya. And after you tell to the Lord what's your heart desire is, you should trust the Lord with all of your heart. And do not lean on your own understanding na ito lang ako, na baka hindi na mapapangyari. Once na binigay mo na siya sa Diyos, give it to God peacefully. Wala ka nang dapat na gawin pa, kundi hintayin. At gawin mo yung mga bagay na natutuwa ang Diyos para maibigay sa iyo yung heart's desire mo. Bilang mga nanay, hindi natin basta-basta binibigay ang gusto lang natin ng ating mga anak. 'Di ba? 'Di ba? Hindi natin basta-basta binibigay yung desire agad yung gusto agad ng anak natin. Pero kapag may ginawa yung anak natin na something good, yung parang na-amaze tayo, na-appreciate natin sila, kahit hindi pa dapat natin ibigay, parang mapipilitan tayong ibigay na agad because natutuwa tayo, 'di ba? Nade-delight yung puso natin. Ano sabi ng Lord, 'di ba? Magpaka-delight ka sa ating Panginoon. Ilapit mo yung puso mo sa Diyos, 'di ba? Gumawa ka ng mga bagay na matutuwa ang Panginoon. Huwag nating kasanayan din na lagi tayong hinihingi sa Diyos. Tapos wala naman tayong ginagawa, 'di ba? Action speaks louder than words, 'di ba? Dapat it's more on action. Hindi dapat lagi nating sinasabi lang tapos wala naman tayong ginagawa, 'di ba? So nasa tao pa rin ang gawa, nasa Diyos po ang awa. Hindi natin dapat laging hingi tayo sa Diyos tapos wala naman tayong ginagawa. So hindi dapat maging ugali ng Kristiyano 'yan dahil ayaw ng Panginoon ng tamad, 'di ba? Dahil binibigyan ka ng Panginoon ng pangarap, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon ngayon, makita
na ang lawak pala ng mundo na pwede mong galawan. Binibigyan kayo ng pagkakataon ngayon ng Panginoon na mag-explore, na may pagkakataon pa, may chance pa, at napakalawak pa talaga ng opportunity na hindi ka lang pangbahay, na hindi ka lang pangganyan, na hindi ka lang ganyan lang, 'di ba? You are not that kind of yan ka lang. Hindi po yan tayo, 'di ba? Ano yun eh, pangbaba ng self-esteem yun eh. Ay, ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto nga ng Panginoon, you are the head and hindi ka pwede maging tail. Dapat maging head ka. And you should claim it in Jesus' name. Soon, I will be the head. And I will not be the tail anymore. Diba? Bilang anak ng hari na mga hari, huwag mong iisipin na ganyan ka lang. Mangarap ka. Amen? Believe in the miracle of the Lord. Sabi sa kanta, there can be miracles when you believe. Diba? Meron ho talagang himala kapag naniniwala ka. Yan ho ang isa sa mga naintindihan ko sa buhay ko. Dahil imposible ng pagpunta namin. Pero kapag ka naniwala ka, mayroong himala. May gagawin talaga ang Diyos. Kaya niyang gawin na imposible, kaya niyang gawin na posible ang lahat ng imposible sa ating pananaw. So, what I am trying to say now, mga kapatid, is don't lose hope. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. As long as you're hearing this, meaning to say, God has a purpose in your life. May malalim pang dahilan ang Diyos kung bakit mo naririnig to. And I don't know kung para kanino to, 'di ba? I don't know kung ano yung purpose ng Panginoon. Bakit ako humantong sa ganito? Pero isa lang po ang alam ko, walang masamang bato o walang masamang plano ang Diyos sa mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa ating Panginoon. If you love God, surrender your plans, surrender your dreams, surrender your goals to the Lord, and He will make your path straight. Amen? God will give you all the resources that you need. Kahit hindi mo inaasahan, kusang darating yan. Kapag pinangyari na talaga ng Panginoon, yung araw na itinakda niya para gawin yung panalangin niya o yung kasagutan ng panalangin mo para sa'yo. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos at kahit saan ka pa man magpunta, hindi ka iiwanan ng kabutihan ng Panginoon. Sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga senior citizens, lahat po tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mangarap. Binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mag-soar high. Binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mag-iba naman tayo ng level ng pananaw sa buhay. Ganito lang yun eh. Kung may mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon na magaganda, 'di ba? Dahil yan sa pananaw mo at kung paano mo kinikilala ang Panginoon na siyang magtutupad ng mga pangarap mong yan. Pero kung wala pang nangyayari sa buhay mo ngayon, parang ang tagal-tagal, 'di ba? Baka naman kasi po hindi ka pa lubusang naniniwala na kayang gawin ng Panginoon. Baka may doubts ka pa. Walang mangyayari kapag lagi kang nagdududa. Wala namang mawawala kapag nagtiwala ka. Walang mawawala. May mangyayari pa nga, 'di ba? May magbabago pa nga. At yun ay ang buhay mo. Magbabago ang buhay mo pag nagtiwala ka sa Panginoon. Short testimony, mga kapatid. Lagi ko pong sinasabi, ang pagpunta namin dito is a miracle. Miracle talaga ng Panginoon. Wala naman kaming millions, but God provide the money for us. Wala kaming accommodation dapat dito eh, 'di ba? But God gave us the free accommodation. Ayaw na nga kaming paalisin. 'Di ba? Bonus pa, mga kapatid, na binigyan po kami ng sasakyan dito sa New Zealand para magamit ho namin sa aming mga trabaho, especially po sa akin na ako'y nag-aaral. Inayos na pala ng Diyos ang lahat. Bago pa man ako pumunta dito sa New Zealand at bago ko pa man ito maisip, inayos na pala ni Lord.
Amen? Bago pa man ito mapanganaginipan ko, God arrange it. Hindi natin kayang tarukin ang plano ng Diyos para sa atin. Kung paniniwalaan lang natin siya at kung paano natin tinitingnan ng Panginoon na kayang gumawa ng lahat ng bagay, alam niyo po, kaya talagang gawin ng Diyos. It's just that, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na kayang gawin ng Diyos na tuparin ang pangarap mo? Naniniwala ka ba na makakarating ka ng ibang bansa? Maniniwala ka ba or naniniwala ka ba na makakagraduate ang iyong mga anak? Naniniwala ka ba? No. Ito, talaga to eh. Naniniwala ka ba na soon or someday, in God's perfect time, magiging citizen ka ng ibang bansa? That's what I am looking forward. So, para mag-benefit ang mas marami. Naniniwala ka bang magkakaroon ka ng negosyo sa ibang bansa? Naniniwala ka bang gagamitin ka ng Panginoon as a missionary sa ibang bansa? Naniniwala ka bang mas magle-level up ang buhay mo ngayon? Diyan sa Pilipinas, di ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Lagi ko sinasabi sa mga taga-Balakbakan yan eh. Ang tanong, naniniwala ka ba? Kasi kung hindi ka naniniwala, ang hirap maka-entrance nung power ng Lord eh. Because ikaw mismo di ka naniniwala. Pero pag inopen mo na yung heart mo sa Panginoon, and you let God do yung mysterious na gagawin ng Diyos sa buhay mo, you're going to be amazed. Ma-amazed ka talaga sa Panginoon. Sabi mo, Lord, wait lang Lord. Diba? Parang ikaw mismo, ma-amaze ka na talaga kasi sobra-sobra na yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. So yun lamang po, mga kapatid. I am so blessed and highly favored na nakapagsalita ako kahit sa konting minuto lamang po no nakapag-encourage ako sa inyo na napaka-importante ng meron tayong pangarap. Napaka-importante na meron tayong nilulook forward sa kinabukasan natin. Napaka-importante na meron tayong pinapanghawakan na Panginoon na siyang maglilid sa atin doon sa pangarap na yon, doon sa inaasahan natin. At kung dumating man po sa mga pagkakataon na nanaginip na kayo, may naririnig kayo, may nagpa-prophesy sa inyo, kapag dumating po kayo sa pagkakataon ganun, wala namang mawawala eh. Just claim it. 'Di ba? I-claim mo lang. Mga magagandang bagay, just accept it in Jesus' name. Dahil lahat ng mga nangyayari, meron po yang connection sa iyong answered prayer. Amen? Huwag po tayong mawawala ng pag-asa mga kapatid, anak tayo ng Diyos. We are eligible, di ba? We are allowed to think bigger, to imagine or to dream or to think of yung beyond pa doon sa inaasahan natin. We are allowed to do that. Hello, ang Ama natin sa langit, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Anak tayo eh, accessible tayo sa lahat ng iyon. Kailangan pangawakan natin that we are accessible. 'Di ba? Kaya po, mga kapatid ha, tandaan po ninyo, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi po kayong mangangarap at sa pangarap na yon, lagi niyo pong isama ang Panginoon. At kapag sinama mo ang Panginoon, lagi mo sinasangguni yung plano mo sa Kanya, sa iyong family, sa iyong mga anak, 'di ba? Tuturuan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng mga resources, bibigyan ka niya ng wisdom, bibigyan ka niya ng lakas ng loob, bibigyan ka niya ng courage. Lahat ng kailangan mo ibibigay niya. 'Di ba? Because He is the source of everything that we need in this world. Amen? So, God bless you all mga kapatid. Miss na miss ko na po kayong lahat. Lagi po kayong pagpalain ng Panginoon. And I'm looking forward para sa mga students natin na papunta dito sa New Zealand by next year. Kay Kuya Jericho, kay Kuya Glenn, at sa lahat pa nga mga nag-a-aspire na makapunta dito sa New Zealand. I want to encourage everyone to please pray for Kuya Glenn na mai-reveal ng Lord kung ano yung the best pathway ng pagpunta niya dito sa New Zealand. If it is tourist visa or under sponsorship visa. So, God knows everything. Si Lord lang nakakaalam yan. Ang kailangan lang natin is magtiwala. Nga pala, another thing, no? Bago ako magpaalam,
Ang trabaho natin is pagkatiwalaan ang Diyos na may magagawa ang Diyos. Ang trabaho ng Diyos, ang trabaho naman po ng Panginoon is hindi dapat natin sorry. Ang trabaho ng Diyos para sa atin, hindi dapat natin yun problemahin. Hindi natin pwedeng utusan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin natin, Lord, bilisan mo naman. Kailangan ko na talaga ng ganito, ganyan. Hindi. Ang trabaho natin, mga kapatid, is to stay in the faith with the Lord. Yun ang trabaho natin. Hindi natin trabaho ang tanungin ng Diyos. Trabaho natin ang magtiwala sa magagawa ng Panginoon. Amen? So, yun po mga kapatid. No? God bless you all. God bless you, my COPC family. I really love you so much. And please continue to pray for us here in New Zealand hanggang sa ma-establish na po natin yung fellowship natin dito. At wag po kayong mag-alala, patuloy naman po kami iniingatan ng Panginoon dito sa New Zealand. So, Pastor Michael and family, Pastor Jason, and soon, ang ating COPC Canada. And sa mga aspiring na makapunta dito sa New Zealand, continue to pray for us and let God's plan will prevail here in New Zealand. Yun lamang po mga kapatid, mahal na mahal ko po kayo. Pagpalain po kayo lagi ng ating Panginoong Jesus. At lagi pong managana ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. God bless you, and mahal na mahal ko po kayo from Ventura family. Naway ang pagpapala ng Diyos laging sumagana sa bawat isa. Goodbye po!